Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 24, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. They are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. Pangulong Marcos, pinag-aaralan na nga ba ang posibilidad na ibalik ang Pinas sa International Criminal Court? If the President says categorically that he is allowing ICC to come in and make the investigations, then that's backpedaling. Senator Bato de la Rosa, nakahanda raw sakaling magbago ang polisiya. My lawyers continue to work hard to attain either dismissal or acquittal. Dating Senator Leila de Lima, panalangin sa Thanksgiving Mass, naway tuluyang mapawalang sala sa mga kinakaharap na reklamo. Ang mga businesses natin are very much affected. Maraming businesses ang kailangang umalis ng Pilipinas dahil mahal ang kuryente natin. Itinutulak na pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Solusyon nga ba sa mahal na kuryente? At sa ibayong balita, truce sa pagitan ng Israel at Hamas nagsimula na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mismong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabing pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pagbabalik ng bansa sa International Criminal Court. Sa kabila yan ng naunang mga pahayag na pinuputol na nito ang ugnayan ng bansa sa naturang Tribunal Court. Kaya naman si Senator De La Rosa na isa sa idinidiin sa ICC complaint ukol sa drug war, inihahanda na raw ang sarili sa anumang posibleng mangyari. Narito ang ating Balitang A to Z. We essentially are disengaging from any contact, from any communication, I guess, with the ICC. Nitong Marso lang 2023 nang i-anunsyo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinuputol na nito ang anumang komunikasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court. That is the extent of our involvement with the ICC. That ends all our involvement with the ICC. Pero ngayon, tila nagbago na ang tono ng Malacanang ukol sa issue. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Kasunod ito ng paghain sa Kongreso ng isang resolusyon na humihikayat sa pamahalaan na makipagtulungan sa ICC. Partikular na sa investigasyon nito sa madugong drug war ng Duterte administration. It's really a sense of the House resolution. They are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. Gayunpaman, nilinaw rin ng Pangulo na hindi nito binabawi ang unang pahayag na may mga issue ukol sa soberanya ang pakikipagtulungan sa ICC. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Una na ang inungkat ni Vice President Sara Duterte ang mga naunang pahayag ng Pangulo ukol sa issue na dapat raw ay respetuhin ng mga kongresista. Bagay na sinalag naman ng ilang mambabatas. Huwag niyang diktahan ng House of Representatives. Matagal na yung hustisyang hinahanap nitong ating more than 6,200 na mga cases ng extrajudicial killings. Ikinatuwa naman ng kilalang kritiko ng drug war na si dating Senator Leila de Lima ang paggalaw na ito ng Kamara. Sana pakinggan sila kung ma-adapt na po yung unang-una sana ma-adapt yung House resolutions na yan by the majority by the rest of the members of the House at sana pakinggan po sila ng nasa executive. Habang ang dating hepe naman ng kapulisan na nanguna sa drug war ni Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa
Aminado sa posibleng pagbabago ng pulisiya ng bansa. If the President says categorically that he is allowing ICC to come in and make the investigations, then that's backpedaling. But when he says just studying, maybe there are a lot of possibilities. When he says study. Kaya naman, inihahanda na raw nito ang sarili sakaling payagan nga ng pamahalaan ang ICC investigation. The political situation in the Philippines is very, very, very fluid. So, I have to be ready. Pag sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating korte, oh, bato, harapin mo yan, dito ka sa amin humarap, then, haharap ko. Harapin ko yan. Sa gitna ng issue, nilinaw naman ni House Speaker Martin Romualdez na sasalang pa sa deliberasyon ang resolusyon ng Kamara. Pero nakahanda raw itong sumunod sakaling magbaba na ng polisiya ang palasyo. Hindi na nagulat si Senator Leila o ang dating Senator Leila de Lima sa mga ibinabato sa kanyang kontrobersiya kasunod ng pansamantala nitong paglaya. Kanina sa kanyang Thanksgiving Mass, panalangin pa rin ito na naway tuluyan ng mapawalang sala sa mga kinakaharap na reklamo. Ang buong detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Mataas na emosyon ang salubong ng mga taga-suporta ng dating opposition senator Leila de Lima sa kanyang Thanksgiving Mass sa EDSA Shrine. Pero kasabay ng pansamantalang pagpapalaya sa senadora, sinalubong din siya ng mga kontrobersya. Alam nyo, yung pagbabato sa akin, inasahan ko yan. That, not everybody would be pleased and would be happy about my freedom for some reason, for reasons of their own. Kinwestiyon kasi ng tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque ang paglaya ni de Lima, lalo't ang judge raw na pumayag na makapagpiyansa ito ay dati umanong estudyante ng dating mambabatas. Matatandaang si de Lima ang isa sa pinakamatapang na kritiko ng dating Pangulong Duterte at ng madugong drug war nito. Taught for many years, intermittent years in San Beda. So hundreds na po ang mga naging estudyante ko. So I don't remember everyone. In fact, I can remember only a few of my students. So I don't know kung saan na naman niya nakuha yung impormasyon na yan na paborito kong student, the judge. Mensahe ngayon ni de Lima kay Roque, I hope Harry Roque will stop mudding the issue about my case. Why is he so invested in this case? He's clearly one of my persecutors. Agad namang dinipensahan ng mga kaalyado ni de Lima ang former senator. Well, Harry Roque should not be. Harry Roque is out of his mind. Di rin nila maitago ang pagkadismaya na umabot ng halos 7 taon na ang pagkakakulong ni de Lima. Travesty of justice. Talaga. I mean, it shows exactly how our courts can be so submissive to the executive. We should be, di ba dapat independent sila? Okay, they're not. Sana naman, finally, mapawalang sala na siya dahil ito yung mga kasong gawa-gawang kaso lang talaga. At nakikiisa kami doon at kami kumbaga in solidarity kay Senator Leila. My lawyers continue to work hard to attain either dismissal or acquittal. Kasi the grant of the bail itself is already a very positive and significant development. Sa ngayon, masaya si de Lima at kasama na niya ang kanyang pamilya at maging mga kasama sa politika at kaibigan. Pero panalangin pa rin ito na matapos umami ng mga testigo na pinilit lang silang maglabas ng salaysay laban sa kanya ay tuluyan ng maibasura ng korte ang nalalabing kaso ng nag-uugnay sa kanya sa umano'y kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid Prison. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Ipinag-uutos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaloob ng amnestiya sa mga rebelde para maengganyo ang mga ito na magbalik loob sa lipunan sa ngalan ng inisyatibo ng pamahalaan para sa kapayapaan. Sa bisa ng Executive Order No. 47, iniutos rin ng Pangulo ang pag-aamyenda sa National Amnesty Commission para sa pag-update ng proseso ng aplikasyon para sa amnesty. Kasama sa mga pinatawad ng pamahalaan ay mga miyembro ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayaw Brigade. Gayun din ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA, maging mga kabilang sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Hindi naman sakop nito ang mga may kasong may kaugnayan sa rape, kidnap for ransom, massacre at terorismo. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Healthway Cancer Care Hospital sa Taguig City. Ayon sa Pangulo, malaking tulong sa bansa na magkaroon ng ospital para sa mga may cancer dahil makapagpapagamot na sila nang walang binabayaran. Sinabi rin ni Marcos na unti-unti nang gumaganda ang healthcare system ng Pinas. Matatandaang noong Agosto lang nilagdaan ng punong ehekutibo ang Regional Specialty Centers Act na nagmamandato na magkaroon ng specialty health center sa bawat rehiyon. Cancer still remains as one of the most dreaded illnesses in the country. Secretary Ted Erbosa just informs me that the cancer is now number 3 in terms of mortality for our general populace. However, with facilities such as this, we will allow the main weapon that we have in combating cancer, early detection. Naging matagumpay ang 3 araw na Joint Maritime at Air Patrols ng Pilipinas at United States. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sa kabila ng pag-aligid ng Chinese Navy warship, naging payapa ang aktibidad. 3 ship ang naglayag mula sa Pinas at US sa Northern Palawan nang mapansing ang People's Army Navy vessel sa layong 6.5 nautical miles. Hindi naman nagsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese vessel. We consider the Joint Maritime and Air Patrol between the Armed Forces of the Philippines and the US Indo-PACOM a success. We feel that we have met the objectives that we have set forth before the conduct of the Joint Maritime and Air Patrols. And so we are confident that we are now more able to operate with our ally, the United States. Bigo ang delegado ng iba't ibang parliamento sa mundo na makabuo ng konsensus ukol sa 2 resolusyon pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea at South China Sea. Ayon kay Senator Bato de la Rosa na siyang chairman ng Political and Security Matters ng plenary session sa 31st Asia-Pacific Parliamentarians Forum, tinanggihan ng delegasyon mula China ang marami sa mga probisyon sa itinutulak na resolutions ng Pilipinas at Indonesia. Sa panig ng Pinas, inalalatag nito ang pagkaalarma sa tila lumalawak na hidwaan sa geopolitical issues na banta sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Itinutulak rin ng Pinas ang pagsunod sa rule of law at pantay na soberanya ng mga bansa. Nag-oppose ang China. So we have to follow the rules. We have to follow the rules. But anyway, meron pa tayong working group. Kung mahilot yan, yung tayo, we are espousing for the adherence to international law through the international bodies, di ba? Sila naman ang gusto nila is go back to the traditional ways of settling dispute. Inihihirit ngayon sa Kamara ang muling pagbubukas sa Bataan Nuclear Power Plant para matamasa ang mas murang kuryente. Habang ayon naman sa isang grupo, mahalaga ang papel ng nuclear energy sa pagbibigay ng murang kuryente sa bansa para hindi magsialisan ang mga negosyante. May balitang A to Z si Ace Cruz. Umaaray ng food business owner na si Cherry sa buwan ng pagtaas ng singil sa kuryente.
Mahirap daw kasi pagkasahin ang pang-araw-araw na gastusin sa tuwing sinasabihan ng bayarin ng electric bill. Parang monthly siya, iba-iba minsan 10 ang per watts, minsan naman 11. Pero ngayon nasa 11 point something So tumataas talaga. Yan ang isa sa dahilan kung bakit isinusulong sa Kongreso ang nuclear energy bilang alternatibong pagkukunan ng enerhiya sa bansa. 79% of all Filipinos want nuclear power. Ang problema lang, ang condition lang nila is not in my backyard. So ang problema lang po is yung siting nung actual nuclear power plant itself. Ayon kay House Special Committee on Nuclear Energy Chair, Congressman Mark Cojuangco, kung mapapabilang ang nuclear sa pagkukunan ng enerhiya sa bansa ay makatutulong ito na mapahupa ang singil sa kuryente. Sa mga gumagana ng energy sources sa bansa, hindi naman daw ito lahat maituturing na nagbibigay ng sustainable na energy source. The round-trip efficiency for batteries is not 100%. It's around 85 to 90%. So you lose 10% in the round-trip efficiency. So kumukonsumo ang battery, hindi nagpo-produce. So kung kulang ang Pilipinas ng kuryente, we need generating sources. We don't need storage. Kung kaya't, inihirit ng mamabatas na muling buksan ang nuclear power plant sa Bataan. You need 4 to 5 years. Kaya pang umandar yan bago bumaba ang ating Pangulong Marcos. If you do not start with Bataan, it is at least 7 years from the time you make a decision. Pagbago. So we are talking about 2030, 2031. Kung mag-umpisa po tayo ngayon. Kung tutusin, pwede pa raw itong sundan sa pamamagitan ng mga probinsya sa bansa na may mataas na aktibidad at ambag sa ekonomiya. Ang 70% ng ating GDP nangyayari po between Pangasinan and Batangas. So kung mapaligiran nyo po yan, no? Pangasinan, Isabela, Quezon, Mindoro, ng nuclear plants, you can build multiple units on each. No? 4 to 6 units of tigwa 1,000 megawatts, masasagot po yung problema. Para naman sa Philippine Nuclear Research Institute, kung tutusin, ay hindi na bagong usapin ng nuclear energy. Sa katunayan, para naman sa grupong Alpas Pinas na nagsusulong ng malinis, mura at maasang enerhiya, panahon ng isulong ang pagpapanumbalik ng nuclear energy lalo't karamihan sa mga bansang may kapasidad ay pabor dito. Tayo po, wala po tayong oil, coal capacity, pero yung mga countries na may oil and coal capacity, nagpapatayo ng nuclear power plants. Hindi lamang nila sa household consumer ito makakatulong, kung hindi pati na sa mga negosyo at kalaunay sa ekonomiya. Yeah. In countries with nuclear capacity, 1 to 2%, pinsan 3%. So ang laki po ng difference. Ang mahal po ng kuryente natin. At ang impact po nun sa mga buhay natin, hindi lang sa aircon at hindi lang every 15 or 30 na magbabayad tayo ng bill. Ang mga businesses natin are very much affected. Maraming businesses ang kailangang umalis ng Pilipinas dahil mahal ang kuryente natin. Wala naman daw dapat ipaglala ang publiko lalo titiyakin ng panukalang batas ni Cojuangco na siyang bubuo sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority ang seguridad at kaligtasan ng publiko sakaling muling buksan ang nuclear power plant sa Bataan o pagtatayo nito. Nauna rito, nung nakarang linggo lang nang magpirmahan ng US at Pilipinas ng tinaguriang 123 deal o yung Landmark Nuclear Cooperation Agreement na magbibigay ng legal na basihan para makapag-export ang US ng nuclear technology sa bansa para sa malinis na supply ng enerhiya at iba pang mapayapang paggamit nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inulunsad ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang programang One Stop Super Shop Caravan sa Disyembre bilang tugon sa mga hinaing at sumbong ng mga driver at operator sa bansa. Layunin nitong masagot ang mga katanungan ng mga tsuper sa bansa ukol sa Jeepney Modernization Program maging ang franchise consultation at assistance. Mayroon ding itatayong isumbong mo kay chair o complaint desk na asiste sa mga reklamo ng mga tsuper ukol sa kanilang sektor. Itatayo ang Super Shop sa loob mismo ng Land Transportation Office grounds at iniimbitahan ng LTFRB ang lahat ng driver at operator na magpunta. Mag-launch po ang ating chairman ng kanyang one-stop shop. So, naka-booth po yun. So, isa-isa po lahat ng concerns nila sa PUV modernization,
consolidation process, and at the same time legal assistance, at magkakaroon din po si Chairman ng Town Hall, bukas po sa lahat ng mga tsuper at operators. Susunod ang update sa truce sa pagitan ng Israel at Hamas. At mamaya sa showbiz, Jungkook at Justin Timberlake may collaboration. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Sakto sa paggunita ng birthday anniversary ng yumaong Bukawe Mayor Johnny Villanueva, tuloy-tuloy pa rin ang tulong na natatanggap ng mga dati nitong nasasakupan. Personal na pinangunahan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pamamahagi ng ayudang hatid ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sir Joel Villanueva, palakpakan po natin ang kanyang pagdating. Sinadya ng senador na si Joel Villanueva ang Bukawi, Bulacan kaninang umaga. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng ayudang hatid ng Assistance in Crisis Situation o AICS ng DSWD maging ang tupad ng DOLE. Kasama ni Villanueva ang bayaw niyang si Bukawi, Bulacan Vice Mayor Sherwin Tugna, lagpas 1,000 AICS beneficiaries ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. 300 tupad beneficiaries naman na nakatanggap ng mahigit 4,000 piso hanggang 5,000 pisong ayuda. Sa kabuuan, mahigit 2,000 mga benepisaryo ang nakatanggap ng ayuda. Ayon sa senador, from 19 billion, it is now about 26 billion. Tapos yung AICS naman, yung assistance to individuals in crisis, dinagdagan ng Senate ito to from 20 something to 56 billion. So malaki yung difference no na ating intervention, kaya naman nakikita natin mas kailangan palawakin ito para nang sa ganon ayuda ito sa ating mga kababayan na naghihikahos. Ito man ay pang-edukasyon, ito man ay pang-kalusugan, o kung anumang bagay na po pwede nilang gawin para mas magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Napakahalaga nitong program na ito, no? Even UNESCO already commended this program and encouraging the mga third world countries to implement such program. Magagamit ko nga po, takotad po nung sinasabi niyo, magagamit ko po sa pag-aaral dahil hindi naman po ganun kadali makakuha ng 5,000 simpleng araw. Unexpected po to. Sobrang importante po nito kasi tumiming po siya na marami po kaming production ngayon and marami pong bayarin. So malaking help po to para sa akin. Nagpapasalamat po ako kay Senator Joel Villanueva, kay Mayor John and kay Vice Mayor Tugna po kasi po ang laking tulong po nito para sa aming mga estudyante po. Malaking bagay po to lalo sa mga senior na po na hindi na po kaya maghanap buhay po. Napakalaki pong bagay. Ang mga estudyanteng nakatanggap ng ayuda mula sa AICS ay hinanapan muna ng LGU ng kopya ng Certificate of Registration mula sa kanilang paaralan, kopya ng 2 valid ID kasama ang school ID. Habang 2 valid ID lang naman ang hinahanap para sa mga tupad beneficiaries. Mahigit 9 na milyong piso ang nakalaang budget para sa payout. Kasabay naman ng payout ay ang donasyon ng opisina ng senador na makabagong fire truck para sa Bureau of Fire Protection ng Bukawi. Part of the modernization is to procure more fire trucks, mga state-of-the-art na gamit, etc. So kanina, nabigyan tayo ng sample how it works and yung 1,000 gallons capacity is very important no na magamit natin to protect our people in case something happens. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umaasa naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na malalagdaan na agad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2024 national budget sa susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, magsisimula na ang Bicameral Committee sa susunod na linggo. Binigyang diin rin nito na mahalaga na maipasak kaagad ang pambansang pondo para agad na mapakinabangan ng publiko. Hopefully, before the week ends or first week of December, we'll be able to ratify the national budget, and before
the second week, so first week of December, we are looking at the President signing our national budget. Long weekend na naman dahil sa Bonifacio Day, nagugunitain imbis na sa 30 ay sa Lunes, November 27. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga pribadong sektor na double pay po para sa mga magtatrabaho sa holiday. Samantala, nadiskubre ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa South Cotabato ang bagong species ng orchid. Tinawag itong Pinalia campanulata dahil sa hugis kampana at crystal white na bulaklak nito. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng respiratory illnesses sa China. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang dahilan ng pagtaas ng nasabing sakit ay bunsod ng malamig na temperatura doon. Nagpaalala rin si Herbosa sa mga Pinoy na nagbabalak na bumisita sa naturang bansa na sundin pa rin ang minimum public health standard para hindi mahawa sa sakit. Nagpadala na ng official request ng World Health Organization sa China para sa detalyadong impormasyon sa dumaraming ulat ng respiratory illness doon na kadalasang nakikita sa mga bata. We're monitoring that because WHO is monitoring this respiratory illness out of China. So babantayan din natin yan. Of course, like any outbreak or clustering, pag ang tawag dyan yung clustering, may similar cases in one location. So that might be the start of something or that might not be. Inaasahang makakalaya na ang ilang bihag ng Hamas sa Gaza, maging ang mga Palestino na nakakulong naman sa Israel. Kasunod yan ng 4 na araw na truce ng magkabilang panig. May balitang A to Z si Billy Torres. Epektibo na simula ngayong araw ang 4 na araw na kasunduang tigil putukan ng Israel Defense Forces at Hamas Militant Group sa tulong ng paggitna ng Qatar na suportado ng Egypt at United States. Kung ang mga residente sa Gaza nagdiwang dahil pansamantalang nanahimik ang mga Israeli drone. Isang oras bago ang truce, umalingaw naman sa Shifa Hospital matapos pasabugin ng IDF ang mga rutang natuklasan sa ilalim nito. Umabot sa 178 ang naiulat na health attacks sa Gaza ayon sa World Health Organization. That resulted in 22 fatalities and 48 injuries among healthcare workers on duty. Maaalalang nadili ng isang araw ang kasunduang ceasefire. Kasama sa kasunduan na mapalayang nasa 50 bihag ng Hamas, kabilang ang mga Israeli at Banyaga. Habang kalayaan ng higit 100 Palestino na nakakulong sa Israel, ang kapalit na hiling ng militanteng grupo. Inihanda na ng IDF ang ilang kagamitan para sa mga mapapalayang hostage. Sa gitna nito, nanawagan naman ang United Nations na mapalawig pa ang 4 na araw na katahimikan sa lugar. This is an important step in the right direction, but much more needs to be done. Nauna na ring pinapasok sa Gaza ang humanitarian aid. The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, reports that yesterday, 63,800 liters of fuel entered Gaza from Egypt. Fuel is being distributed by the UN Relief and Works Agency, UNRWA, to support food distribution and the operation of generators at hospitals, water and sanitation facilities, shelters, and other critical services. Aabot sa 770,000 ang na-display sa loob ng Gaza. Masikip na rin ang mga pasilidad para sa mga ito, kaya tumaas na rin ang bilang ng mga nagkakasakit. In the past 2 weeks, the agency has recorded a 35% increase in skin diseases and a 40% increase in cases of diarrhea. Nangako naman si Humanitarian Coordinator Lynn Hastings na handa sa pagpapaigting sa humanitarian operations. Sa 7 linggong bakbakan, umabot na sa kabuuang 14,000 ang nasawi. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Sa aming pagbabalik, Jungkook at Justin Timberlake may collab? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. BTS member na si Jungkook at Justin Timberlake may collaboration para sa remix ng kantang 3D.
Ang naturang remix ng kanta ay nakatakdang i-release ngayong araw, November 24. Kumpirmado yan sa inilabas na pahayag ng BTS record label na Big Hit Music. Sa isang video ng BTS page, dream come true para kay Jungkook ang makatambal si Timberlake dahil isa raw ito sa kanyang iniidolo simula pa pagkabata. 2000s vibe at may pagka-old school with retro charm ang datingan kaya tsak na may enjoy ito ng listeners. Mapapakinggan ng 3D remix na yan sa mga streaming platforms tulad ng Apple Music at Spotify. You know I like it, girl. Careful what you ask for. Jung and JT on the main now. You can still find me in a drop top with the top down, but I got so many lanes now. And when I put it in a 6 and it kicks, all the tricks got you going insane now. I reach through the screen, put my touch top up while I'm... Ngayong araw ipinagdiwang ng Macy's, isang kilalang mall sa Amerika, ang ika-97 na Thanksgiving Day Parade sa New York City. Tampok sa bonggang parada ang makukulay na floats at naglalakihang balloons na dinaluhan ng mahigit 3 milyong katao. Napahanga ang mga manonood sa paglabas ng ilang sikat na cartoon character gaya nila Snoopy, yung mga Minions at si SpongeBob. Bumida rin sa naturang parada ang ilang sikat na anime gaya nila Son Goku, Luffy ng One Piece at ang cute na Pokemon na si Pikachu. Ang Thanksgiving Day ay isang espesyal na okasyon sa Amerika kung saan itinedeklara itong national holiday upang i-celebrate ang mga blessings na natanggap sa buong taon. Ilan sa mga nagse-celebrate nito ay ang US, Canada, Grenada, St. Lucia at Liberia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay hango sa kasabihan na ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!